once again, mga minamahala. Tayo pinagpanya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Baduso na walang bawas, walang dagdaga. Walang pagkapilipit, totoo lang, sariling paliwanag. Sa araw na ito, ating pang pag-aaralan patungkol sa alalahanin ng kautusan ng Diyos. Ito po ang topic ng ating pag-aaralan sa araw na ito. At tayo po ay magbasa. Magbasa po tayo sa Kawikaan, chapter 3, verse 1 to 8. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Ulitin ko na, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Bakit? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madalagdag sa iyo. Yun pala ang layunin, no? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Yun. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap ng mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Ayan. No? Sabi nito, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Ayun, no? Huwag natin kalimutan ang kautusan ng Panginoon, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Yun, no? Ang kautusan ng Panginoon, ingatan natin sa ating mga puso. No? Huwag natin kalimutan. Yun. Bakit? Sapagkat karamihan ng mga araw, yun, long life, no? Hahaba ang iyong buhay. Kung ingatan mo huwag mong kalimutan at ingatan ang kautusan ng Panginoon. Yan, kasi yung iba, tumahabang buhay, dahil exercise, healthy foods, vegetables, yan, humabang buhay. Pero sabi rito, no, kasi yan naman pagkatapos nun no, kung wala ka naman alam sa kautusan ng Panginoon, wala rin kabuluhan yan. Kahit ano pang exercise, healthy foods, vegetables, wala rin kabuluhan kung hindi mo alam at hindi mo kinalimutan mo at hindi mo iningatan sa iyong puso ang kautusan ng Panginoon. Sapagkat sa karamihan ng mga araw, yun, long life ka at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madagdag sa iyo. And ganoon din sa Efeso 6:2, di ba? Sa Efeso 6:2. No, kung gina-respect mong yung ama at ina, yan, hahaba din yung buhay mo. Yung sabi rito sa Efeso 6:1 and 2. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Yon. Para mag-long life ka, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yan. Sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Kasi iba naman sinusunod. Sundin mo yung ama at ina mo, no? Hindi naman sa Panginoon sundin mo. Bumili ka ng alak. Bumili ka ng sigarilyo. Yan, pumasok ka sa trabahong ganito. Yan, hindi maganda yun. Hindi yun ayon sa Panginoon. Yan. Kaya ayon sa Panginoon para humaba ang iyong buhay. Yan. Thank you, Lord. Sa Kawikaan, chapter 4, verse
5 to 10. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Yan. Huwag natin kalimutan na huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Yan, ito palang dapat mong kunin, no? Iyong ibunyi siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan. Pagka iyong niyakap siya, siya ay magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya. Isang putong ng kagandahan ay kanyang ibibigay sa iyo. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Yan, ha? Kaya, ang sabi dito, magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan na. Huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Yung ibunyi siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan na pagka iyong niyakap siya. Siya ay magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya. Yung pugong ornament o decoration na biyaya. Isang putong ng kagandahan ay kanyang ibibigay sa iyo. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon, palaging sinasabi nun, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Yan. No? Kaya, katulad sa akin dati, no? Kaya, wala akong respect sa aking mga magulang, no? At saka hindi ko alam ang kautusan ng Panginoon. Yan. Kaya sabi ko sa sarili ko dati, hanggang 30 years old na lang ako. No? Nung 17 years old ako noon, sinabi ko sa sarili ko, hanggang 30 na lang ako. Magpahinga na ako, mamatay na ako. Mabuti sana ako magpahinga ka ng, kasi sa kabilang buhay, lahat naman tayo forever eh. No? Walang hanggang buhay at walang hanggang kamatayan. Yan. No? Kaya sabi ko hanggang 30 na lang ako. Wala pa akong alam nun. No? 17 pala ako nun. Nagkaalam ako kaya sa Panginoon. 26 years old ako nung naghanap na ako sa Panginoon. Yan. Kaya yun ang sabi ko. Hanggang 30 years old lang ako at wala na ako. Kaya salamat sa Panginoon. Nung 26 years old ako, doon nag-umpisa akong maghanap kay Lord. No? At naabutan ko pang buhay ang nanay at tatay ko. Kaya mayroon na akong respeto sa Panginoon. Mayroon na akong respeto sa mga magulang ko at ganoon din sa Panginoon, no? At hindi ko na kinalimutan at iningatan ko ang kautusan ng Panginoon. Kaya yung taon ng buhay ko ay yun, no? Mag-doble na. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kaya kasi may purpose naman yun kung bakit buhay pa tayo hanggang ngayon. No, may mga purpose din naman yun. Kaya kung ikaw naman nakikinig ka rito sa ang banal na salita at medyo matanda ka na rin, may purpose bang Panginoon sa buhay natin, no? Sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya tayo magtulong-tulong, no? Hindi lang sa ganitong pakikinig, no? Hintayin natin ang Panginoon, no? Na tayo tulong-tulong tayong magsuri at makaalam ng mga katotohanan na galing po sa Panginoon. At tayo magbasa sa Isaiah chapter 46 verse 8 to 13. Inyong alalahanin ito
at mangagpakalalaki kayo. Isaisip ninyo uli, o ninyong mga mananalangsang, inyong alalahanin, yan, no? Dalang beses na, no? Ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan, na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin naman papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon na ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kalawalatian. Yan, inyong alalahanin. Yan ang sabi ng Panginoon. Remember, ito ay inyong alalahanin ito at mangagpakalalaki kayo. Yan. Kaya tayo magpakalalaki, no? Naalala natin ang mga kautusan ng Panginoon. No? Kaya isaisip ninyo uli, ninyong mga mananalangsang. Yan, magpakalalaki tayo sa Panginoon, no? Mayroon ka na yung mabasa nun. Kaya magpakalalaki tayo na atin na panindigan ang ating mga napakinggan. Ang mga kautusan ng Panginoon, ang mga aral na atin napakinggan sa banal na salita. Kaya atin itong pasalamatan sa Panginoon. Ulitin ko sa English, na? Ulitin ko sa English. Isaiah chapter 46. Verse 8 to 13. Remember this, and show yourselves men. Bring it again to mind, O ye transgressors. Remember the former things of old. For I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, the man that execute my counsel from a far country. Yea, I have spoken it. I will also bring it to pass. I have purposed it. I will also do it. Yan. I have purpose it. I will also do it. Hearken unto me, yea, stout-hearted, that are far from righteousness. I bring near my righteousness. It shall not be far off, and my salvation shall not tarry. And I will please salvation in Zion for Israel, my glory. Yan. Thank you, Lord. Inyong alalahanin. Yan. At mangagpakalalaki kayo. Isaisip ninyo uli, o inyong mga manalangsang. Kaya magpakalalaki tayo. No? Na ating tanggapin at ating alalahanin ang ating mga napakinggan. No? Hindi yung sabihin mo na diyan na kasi ako. Diyan na ako lumaki, diyan na ako nagmulat. Pinagmulatan ko na yan diyan. Kaya kahit ano pa mapakinggan ko diyan. Hindi ko na pwede yan. Kaya sabi rito, magpakalalaki kayo. Yan. Hindi yung magpakalalaki ka na marami kang babae. Hindi ganoon. Ang sabi rito, magpakalalaki ka na inyong alalahanin ang kautusan ng Panginoon at isaisip
o inyong mananalangsang, inyong alalahanin ang mga dating bagay na ang una. Yan. Sapagkat ako'y Diyos at walang ibaliban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Yan. Magpakalaki tayo sa Panginoon. Yan. Kaya, salamat sa Panginoon, ha? Sa 1 Corinthians, chapter 11, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumamot ng tinapay. Yan. Kaya ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Yun ang utos. Yan. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Yan. Pero ang sabi sa 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Yan. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Kaya kung ano man ang mga natanggap nyo rito, napakinggan nyo rito, no? I-share nyo rin. No? Kahit sa cellphone nyo, ipang-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kapatid nyo. No? Kung ano man para sila din makapanood na ang banal at makapakinig. No? Pero baka naman sabihin nyo, hindi naman klaro yung mga video mo, yung record. At saka, hindi ganun kagandang lalaki ang nagsasalita. Hindi naman ganun, no? Ang tignan nyo riyan, yung aral. No? Yung aral ang titignan nyo dyan. No? Na ito'y ating binabasa. Ang lahat ng aral na ito'y galing sa Panginoon. No? Magbasa tayo sa Gawa. Yan, isa na lang verse, no? Medyo ma-excel lang ito, no? Nalalahanin ang kautusan ng Panginoon. Sa Gawa, chapter 2, Gawa, chapter 2, verse 42. 41, 42, kagdundag sa 47. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Yan, nang nagsitanggap ng mga salita ay nangabautismuhan. Yan. Baka sabihin mo naman hindi na ako pwede kasi one faith, one God, one baptism. Nandun ako bata pa ako, nabautismuhan ako, kaya nabautismuhan ako dun sa kabila. One faith, one God, one baptism lang kasi. Kahit nabautismuhan ka man, no? Hindi ko na sabing bautismuhan kita, ha? Ang sabi, yung binasa ko rito, no? Yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita. Yun, bakit natanggap mo na tubong mga aral na ito? Napakinggan mo na ba ito? Yung mga ating mga pinag-aralan? Yan. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ang sinabi nito, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita. Yung mga nagsitanggap, bakit ito bang mga aral na ating mga pinag-aralan? Natanggap nyo na ba ito? Alam nyo na ba ito? Example lang. No, halimbawa, yung patungkol sa Pasko. Yung ibang mga aral, hindi daw sila naniwala sa Pasko. Ayun. Sinabi doon sa pinag-aralan natin na ang Pasko ay kamatayan. Yun. Hindi nyo pa natanggap yan. Kaya kahit nabautismuhan pa kayo, wala rin kabuluhan yun. Para ka lang nilubog na kalabaw.
No, kasi hindi mo yan natanggap eh. No? Kaya ang sabi dito, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita, yan, nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon. Yan. Yung mga nagsitanggap, may laing ibang salita yon, no? Nga dapat sana ay kamatayan ni Kristo yung araw ng Pasko. At dati, yearly. Sa New Testament, araw-araw. Pero yun ay kamatayan ni Kristo. Yun. Iba yung tinanggap mo eh. Ibang salita. Ang sabi dito, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita. Yun, nagsitanggap ng kanyang salita. Kaya salita ng Panginoon yan. Example ko lang yan, no? Ang mga pinag-aralan natin dito. Ito yung mga salita na ating binabasa. Kaya yun ang dapat mong tanggapin. Itong dapat nating tanggapin. Yung ating mga pinag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Yan. For dito, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Yan. Kaya dapat dito tayo pala magsipanatili. Magsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Sa 47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Yan, ang ganda, no? Kaya ang sabi rito, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At, yan, pansinin nyo, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Meron kasing mga samahan eh. Pumasok ka at ikay mangaligtas. Pumasok ka sa kanilang iglesia at ikay mangaligtas. Hindi ganon. Ang sabi rito, no, hindi ka papasok doon para mangaligtas. No, walang ganon. Ang sabi rito, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Bago ka pala ianib doon, ligtas ka na. Hindi yung pumasok ka doon para ka maligtas. Bago ka ianib, ikay ligtas na. Kaya hindi gano'n, no? Kaya dapat, bago ka pala maligtas, bago ka ianib, ligtas ka na. Hindi yung pumasok ka sa iglesyang yaon para ikay maligtas. Yan. Kaya, salamat sa Panginoon, no? At ating ulitin ulit, no? Na ang topic natin, alalahanin ang kautusan ng Panginoon, no? Kaya, para humaba ang buhay natin, no? Huwag natin kalimutan ang kautusan ng Panginoon, no? At i-respect natin ang ating mga magulang para humaba ang ating buhay. Yan. Kaya ang wisdom, yan ang is the principal thing sa lahat na kukunin mo, yun ang unahin mo, no? Yung wisdom. Yung wisdom nang galing sa Panginoon. At inyong alalahanin. Yan, no? I-remember natin at tayo magpakalalaki, no, sa Panginoon. Hindi yung hindi tayo marunong manindigan na kahit tama na yan, hindi ka yan makaalis, no? At saka mas lalo kang hindi nila ako makikinig diyan. Dapat itong alalahanin natin at tayo magpakalalaki na ating ipagpatuloy ito. No? Kasi ang wisdom is the principal thing na dapat sa lahat na dapat natin kunin ang unahin natin. Yan. At para naman ang ating tinanggap sa Panginoon, yun na lang ibibigay natin sa iba. Ma-share natin sa iba. No? Kahit na sa cellphone, i-share mo rin. No? At nila din maalaman. No? At para i-anid tayo. At tayo ligtas.
bago ianib. Hindi yung umanib ka, tapos sabihin sa'yo para ka maligtas. Hindi gano'n, no? Ang mga inanib ay mga ligtas, no? Kaya, ulitin ko sa pagbasa dito, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong liligtas. Yan. Ang mga dinaragdag ay mga ligtas na. Yun, mga nakatanggap na sa mga salita ng Panginoon. Paano kung daling ka doon? Sama ka doon? Yung mga aral. Ayan, mga aral iba sa inyong pinag-aralan ay mabuting pagtiisan mo. Dapat ang mga nakasulat tungkol sa Biblia, ang ating mga pinag-aralan sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, Kaya thank you Lord na ati itong napagbulay-bulay ang mga salita ng Panginoon na tayo po'y ang sabi nga na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya pasalamatan natin Panginoon na tayo po'y nagsuri, na tayo po'y nakaalam na mga katuwanan na galing po sa Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. At the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior and Sabi. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.